Dala-dala ang ating pagpapasalamat at panalangin sa Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang banal na puso ni Jesus ay dakilang tanda ng wagas at walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na sa mga nalalalayo at nagkakasala. Atin ding ilaan ang araw na ito bilang araw ng pananalangin para sa ikapagpapabanal ng mga kaparian. Isama natin sa ating mga panalangin sa banal na puso ni Jesus na kanyang laging ilapit sa kanya at gabing matapat ang mga obispo at ang buong kaparian. Panginoong Jesus, ikaw po ang tagapaghilom sa aming mga sugat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw po ang katotohanan sa lahat ng mga katanungan at kalituhan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw po ang tunay na pagkain sa gitna ng aming gutom at pagkauhaw. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal, ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan, kami naway pagindapating madaluyan ng nag-uumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal na tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala. Ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanilang binitiwan, sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang ako'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos,
hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sapagkat tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po tayo. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo at mga eskriba ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya?
Iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi at tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi na nangangailangang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Dito po sa simbahan ng Quiapo. Kasama na rin po yung ating mga kababayan na nanonood live stream sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pakibati nyo naman yung mga katabi ninyo ng good morning. Meron sa atin nag-aalaga ng aso. Yung alagang aso na mahal. Yung sabi nga natin, may mga dog owners sa atin na kung itrato ang kanilang mga aso ay parang tao na. Tama po, no? Yung talagang katabi na sa pagtulog, ayan ano. Niyayakap yung aso, di ba? Hinahaplos, tapos minsan nakikipag-kiss pa, lips to lips dun sa aso, no? Merong ganoon talaga, sobrang lapit ng loob, no? Lalo-lalo na pag darating sa bahay, nako. Yung aso ang unang pupuntahan, no? Bago pa yung magulang. Ang babatiin, ano? At kung makapaggastos, ganun-ganun na lamang, no? Mula sa mga bitamina, gamot, damit, accessory, may damit pa yung asong yan. Mas mahal pa nga yung shampoo niyan kaysa sa shampoo mo. No? Talagang yung sweldo mo, inaalat mo na yung bahagi ng sweldo mo para sa alaga mong aso. No? Siguro po, kung ang Panginoon nabubuhay sa panahon na ito, ang magiging talinhaga na gagamitin niya ay ang tao at ang aso. Ngunit sa panahon ni Jesus, sa kanilang lugar, mas maraming tupa kaysa aso. Ang mas pangkaraniwang eksena ay ang pagiging pastol ng mga tao sa kanilang kawan ng mga tupa. Yun ang mas pangkaraniwang eksena. Kaya kung titingnan natin yung ebanghelyo ngayon, ay ang ginamit muli ng Panginoon ay ang ugnayan ng pastol at ng kanyang tupa. Ano sabi po dito? Kung ang isang pastol daw may 100 tupa, nawala ang isa, iiwan niya yung 99 at pilit niyang hahanapin ang nag-iisa. 1 against 99. 1 versus 99. Ang pipiliin niyang hanapin, hindi yung 99 na hindi na nawawala, kung hindi yung isa na nawawala. Alam po ninyo, hindi po yan imposible sa panahon ni Jesus sa kanilang kultura. Dahil talaga namang ang tupa noon at ang pastol napakalapit sa isa't isa. Marahil maikukumpara natin yan sa panahon ngayon sa amo at sa kanyang alagang aso. Nung panahon na iyon, kahit ilang daan po ang tupa ng isang pastol, kilala daw niya ang bawat isa. Ang bawat katangian ng bawat isa. Sino ang maikli ang ang sungay, sino yung ang kulay ng balahibo ganito, makapal, manipes. Alam niya, pinapangalanan pa na yan. Meron nga isang kwento
na yung dalawang pastol, pinagsama nila ang kanilang kawan, pinagsama lahat ng mga tupa nila sa iisang kulungan overnight. Kinaumagahan, tumayo yung isang pastol at siya tumawag sa kanyang mga tupa. At ang nangyari, yung mga tupa na nasa kanya, unti-unting humihiwalay. Unti-unting lumalabas doon sa kulungan. At yung hindi sa kanya, naiwan. Ganun po ang ugnayan ng dalawa. Bakit ito ang ginamit ng Panginoon? Dahil ipinapakita ng Panginoon ang pangangailangan nating laging dumepende sa Kanya. Na tayo laging manangan sa Diyos. At ipinapakita rin din po sa Ebanghelyo kung ang paanong ang Diyos bilang pastol, ganun na lamang ang kanyang debosyon, ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pagmamahal sa kanyang tupa. Bagamat siya ay Diyos, ganun na lamang ang kanyang pagmamalasakit sa atin bilang mga tao. Ganun ang ugnayan ng dalawa. Ganun tayo ituring ng Diyos. Naroroon ang kanyang debosyon, pagmamalasakit, paggalang, pagrespeto, pagpapahalaga sa atin. Bagamat napakalayo ng ating agwat, siya ay Diyos, tayo ay Kanya lamang nilalang. Siya ang lumikha, tayo ang nilikha. Ganun po ipinapakita ang debosyon, pagmamahal ng Diyos. Bagamat hindi pantay, pero ang Diyos ganun na lamang magmahal sa atin. Ganun na lamang ang pagturing niya sa atin. Ngayon, kung ganito ang pagturing ng Diyos sa atin, marahil maliwanag po sa ating isip na dapat ganito rin ang pagturing natin sa bawat isa. Kung ang Diyos napakataas, ipinapantay niya ang kanyang sarili sa atin, minamahal na niya tayo ng ganun na lamang, nire-respeto tayo ng Diyos at ginagalang ang ating halaga, palagay ko po, hindi po mahirap unawain sa atin na dapat tayo rin sa isa't isa bilang puro tao, pare-parehas na tao, matutong magmalasakit, rumespeto, gumalang sa kahalagahan ng bawat isa. Kung titingnan natin yung Ebanghelyo, nung natagpuan nung pastol ang kanyang nawawalang isang tupa, ano sabi doon? Aanyayahan niya ang kanyang mga kapitbahay. Hali kayo, mag-party tayo. Ako ay kumuha ng caterer at tayo ay magbo-buffet. Magdiwang at magsikain tayo. Kung titingnan niyo po, mas mahal pa yung gagastusin niya kaysa doon sa kanyang nakuha uli o nabawi. Makikita niyo po, mas malaki pa yung gagastusin niya kaysa doon sa nabawi niyang tupa. Ano po ibig sabihin nito? Isang pamamaraan po para ipakita natin ang pagpapahalaga, ang pagrespeto o paggalang natin sa bawat isa. Huwag nating presyuhan ang kapwa natin. Ang tao hindi dapat pinag-uusapan kung magkano dahil ang tao walang halaga o walang presyo. Walang presyo. Minsan po kasi sinusukat natin ang ating kapwa kung magkano ang makukuha natin. Minsan po kasi, ang pagturing natin sa kapwa natin, may presyo, may price tag. Walang price tag ang sino man dito dahil wala tayong presyo. Wag natin iuugnay ang pera sa tao. Dahil ang tao, walang presyo. Walang kayang pwedeng ipantay na halaga ng pera. Napakasimple lang po niyan. Kung papaano natin ituturing ang bawat isa na may malasakit at pagpapahalaga. Huwag nating gawing commodity o produkto ang tao. Huwag nating bilangin ang pera natin sa dami ng tao na kakilala natin. Huwag nating iuugnay ang tao sa pangangailangan nating pera. Naalala niyo po, si Schindler, Oscar Schindler, yun pong
nagligtas ng mahigit 1,000,000 Hudyo nung panahon na si Hitler ay pinapatay ang mga Hudyo. Hindi po ba? Si Oskar Schindler, napakayaman na tao. Kinuha niya ang mga Hudyo papunta sa Poland para kanyang gawing trabahador ng ano ang intensyon niya? Para iligtas sa kamatayan. Mayaman siya pero ginastos niya ang kanyang kayamanan para kumuha ng mga Hudyo sa kanyang pabrika. Bayaran yung mga makakakilalang mga German para iligtas yung kanyang mga pinoprotektahang mga Hudyo. Ibig sabihin, mas matimbang sa kanya ang halaga ng tao kaysa sa kanyang yaman. Yung mga may tindahan po dito, yung may mga tindahan negosyo, di po ba minsan o isang araw may lalapit sa karinderya mo, walang pera, nakita mo titingin-tingin, nakita mo mukhang gutom, ni hindi makalapit, tinitingnan lang yung mga kumakain sa tindahan mo. Ano ginawa mo? Ay, Manong, tatay, o ate, halika dito. Kumain ka. Ay, wala po akong pera. Sige, libre lang. Kumain ka. Di ba may mga ganun tayong nakikita o nasasaksihan? Ito yung mga halimbawa na kaya po nating ibigay ang paggalang o pagpapahalaga sa ating kapwa-tao na hindi kailangang laging may presyo ang tao. Muli, mga kapatid, ang paanyaya ng Panginoon, itinuturing niya tayo, bagamat siya ay mataas at tayo ay mababa, itinuring niya tayo bilang kapantay niya sa kanyang pagmamahal, pagkilala sa ating halaga. Pero sana po, ang panalangin natin at ang kagustuhan ng Diyos, tayo naman sa ating ganang sarili, tayo'y pantay-pantay bilang mga tao. Kaya mas madali po sana sa atin na magmalasakit sa bawat isa, ibigay at ipakita, igalang ang pagpapahalaga, igalang ang halaga ng bawat isa, ang dagal ng bawat isa, at iwasan po natin na lagyan ng presyo ang tao. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, makatatawag tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, O Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay,
naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na iniaalay namin kaisa ng tinusok na sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nag-ahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna, Pang. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito nabanaag. Ito ay ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririnig
Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Sambahin ang ngalan mo, Ama sa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pagkaakit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.